Para sa mga kabubukas lamang ng kanilang telebisyon, kayo ay nanonood pa rin sa programang Bayanihan. Isang malaking aspeto sa misyon ng IPSP Bayanihan ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. At upang mabilis itong matugunan, kailangang maging responsive ang ating sandatahang lakas sa mga pagbabago. Kabilang na dito ang pagtataas ng kapabilidad ng bawat major service. Kaisa ang hukbong dagat ng Pilipinas dito. Sa pamamagitan ng Navy Sail Plan 2020, layong makamit ng Philippine Navy ang isang malakas at maaasahang hukbong dagat sa taong 2020. At upang lubos nating maintindihan ang programang ito, makakasama natin ngayong gabi ang Director ng Center for Naval Leadership and Excellence, si Captain Opiniano Jaime Jr. Magandang gabi sa iyo, Jun. Magandang gabi po, Sir. Alam mo, Jun, napag-uusapan natin itong sail plan na ito. Kailan ba nag-umpisa ito at ano ba ang layon talaga ng ating Navy 2020 sail plan? Ang Navy 2020 sail plan po ay nagsimula noong 2006. Ang liderato ng hukbong dagat noong panahon na yon ay naisipan na magkaroon ng isang konkreto at mas malalim na estratehiya upang ma-develop yung kapabilidad ng Navy para ma-attain niya yung kanyang gustong mandato para at makakontribute sa armed forces. Alam mo, siyempre Navy ako, Navy ka rin. Talagang gusto natin na magkaroon ng isang napakagandang hukbong dagat. Kasi siyempre, bansa natin, maritime nation, di ba? Tama yan, sir. At nakikita natin na ang ating Philippine Navy ay isa sa mga government machinery na magbigay ng serbisyo sa taong bayan. Nasaan na tayo ngayon dyan at saka saan tayo patungo dyan? Ang Sail Plan 2020 po at sa plano natin ay magiging malakas ang ating hukbong dagat ng Pilipinas at magiging kapanipaniwala at maaasahan ng isang maritime na bansa tulad natin. At sa ngayon po ay nasa kalahati na po tayo ng implementasyon itong ating strategiya o plano sa pagde-develop ng kapabilidad ng Navy. Kasama na po dyan ang pagde-develop ng kompetensya at kaalaman ng mga tao, ang moral din nila, mga facilities nila at ang mga platforms. Kasama po dyan yung mga barko, eroplano at iba pang mga ginagamit natin sa pag-iimplementa ng ating mandato, which is protection ng ating territory at sovereignty ng Pilipinas. At karamihan dito ay karagatan. Tama po yan. Napakarami, 7,100 islands. Pero ito ay nakahiwa-hiwalay, pero ang talagang resource natin ay ang ating karagatan, ika nga. Tama po yun, kasi 80% po ng teritoryo ng Pilipinas ay dagat. Oo, at sinasabi nila, tayo yatang 5th largest archipelago sa buong mundo. Opo, totoo po yun. Oo, tapos kasama rin dito, maraming sakuna, maraming nakikita natin pag may sakuna. O kaya, sa dagat, usually ang government presence ay ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. Yung bang sail plan na yan, magtataas din ng antas para sa capability natin to respond to natural disaster? Totoo po yan. Isa po sa mga layunin ng Sail Plan 2020 ay maitaas ang antas ng kapabilidad ng Philippine Navy ukol sa pagre-responde sa mga sakuna o other natural and man-made calamities sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa lupa, kundi sa buong karagatan niya. Ito po ay ginagawa natin dahil isa po sa mga mandato o misyon na tulong natin kasama ng hukbong sandatahan ay ang pagtulong sa national development at isa po dito yung respond to national calamities and other natural calamities po. Siyempre, pati sa development, alam mo, ating Pangulo, gusto niya, lalo na yung mga countryside, yung mga far-flung areas ay nade-develop. Anong role ng Philippine Navy dyan in bringing the basic delivery ng mga services? May role ba tayo dyan? Meron po. Sa ating bayanihan, ito po yung role ng Navy ay ipadala ang lahat ng mga not only material but also people and other requirements to support yung pong effort ng ating gobyerno doon sa mga far-flung areas. Kadalasan po ay hindi ito maaabot ng mga sasakyang panlupa at ang mga sasakyang pandagat lang po ang maraming makakapagdala.
Numero uno po dito, tuloy po nangyari sa sakuna sa area ng Mindanao, especially po sa Katiil and other areas sa Northern Mindanao. Dito po ay naipakita na ang kakayanan ng Philippine Navy ay napaka-importante po sa pagdadala ng mga development and also support and sustainment para sa ating mga tao. At maski walang sakuna, nabalitaan ko yung Batanes daw, may request sa Philippine Navy na magpadala ng barko upang makadeliver din ng mga services na kung walang Navy, Opo. mahirap magawa. Tama po yun. Katunayan po ay matagal na po natin ginagawa ito. Pagpapadala ng mga gamit o pangangailangan nila, either sa pang-ekonomiya o personal na pangangailangan ng mga tao sa area ng Batanes, regular po tayo nagpapadala ng suporta sa kanila through the use ng ating mga transport facilities or platforms ng Philippine Navy po. Alam mo, John, kanina balikan ko yung nabanggit mo, yung IPSP Bayanihan, di ba? Itong IPSP Bayanihan, pangkapayapaan ito eh. At ito ay para sa ating bayan. Pero ang pangkapayapaan na ating ninanais ay hindi lamang para sa ating bayan, kundi pati na rin sa region. Ano ang role ng Philippine Navy dyan? Isa pong role ng Philippine Navy, bukod po sa pangkapayapaan sa ating bayan, ay maipalabas, pakita na tayo ay nakikiko-operate or nakikisama sa lahat ng ating mga regional partners. Ito po yung mga ASEAN partners natin o ibang mga bansa na malapit dito sa Asian region, especially po dito sa ASEAN. Yung interaction ng Navy ng ating bansa at ang Navy ng mga karapit bansa natin, naintindihan ko rin na mayroong mga pinapadala tayo mga Navy officers at saka mga personnel natin na mag-aral din sa kanilang Navy upang magkaroon ng commonality at magkaroon ng mas matindi pa na kooperasyon. Ano mga bansa ang mayroon tayong programang ganyan? Dito po sa ASEAN area, sa kasabuong Asian region, marami pong mga bansa. Kasama na po dito ang Malaysia, ang Indonesia, Thailand, pati po China, and even hanggang sa India po. So, ibig sabihin sa mga bansang yan, may programa ng exchange ng officers, gano'n na. Halimbawa, mayroong tayong Philippine Navy personnel na nag-aaral sa China, halimbawa, sa Navy doon, sa Malaysia, gano'n din, at sa iba-ibang mga bayan na malapit sa atin. Gano'n po, totoo po yun. At hindi lang po yun, tayo rin po ay nag-accept ng mga estudyante nila, not only para maglinang ng kanilang kaalaman, but para rin po makita nila ang magkaroon ng understanding between nations through dun sa mga opisyal nila, saka mga sundalo nila na nag-aaral at dun sa mga sundalo at opisyal natin, pinapadala din po sa kanila. Ito ba ay part ng professionalism na tinatawag natin dito, hindi lamang sa armed forces, kundi kasama rin ng Philippine Navy? Kasama po yan sa ating professionalization at kasama din po yan sa competency training ng ating mga hukbong dagat. So at the end of the day, June, halimbawa, nakamit na natin itong 2020, anong pwede nating masabi sa taong bayan na narito na tayo, naabot na natin, ano ang mga indicators na okay na ang Philippine Navy? Ang mga indicators po natin na masasabi natin na we are already strong and credible, ito po ay malalaman natin sa serbisyong ating ipinoprovide. Malaki po talaga ang kakulangan natin, not only in terms of equipment and other capability, pero marami pa po tayong dapat na ma-breach na gap bago natin maabot iyon. At ito po ay magagawa natin mas mabilis sa pamamagitan po ng sail plan natin. So, ibig sabihin, ang magsasabi kung okay na tayo ay hindi tayo, kundi yung taong bayan din Tama mismo. po yun. Ang ating mga stakeholders, mga taong bayan, ang ating mga partners, kasama na po yung mga even non-government organizations, kasama po silang lahat na magsasabi na tama, malakas na kayo at kayo ay kapanipaniwala at kayo ay may kakayahan na. Maraming salamat sa iyo, June. Ako ay proud to be a member of the Philippine Navy and I'm sure ganun din ikaw. How do we bring this forward sa ating taong bayan? What support do we need? And how can we also support the delivery of peace and development sa ating bansa, sa kasalukuyan, with the Navy Sail Plan? Mga sambahay, ako po ay nandito upang ipahayag na ang inyong hukbong dagat ay kaisa ng buong sandatahan ng Pilipinas upang maipaabot itong mensahe na
kami po ay nandito para sa inyo. At ito pong aming Sail Plan 2020, ang aming paraan upang mapabilis namin na maabot ang kapabilidad at kapasidad ng aming organisasyon o ng ating organisasyong Hukbong Dagat para maibigay ang serbisyo at maipromote natin ang kapayapaan not only dito sa Pilipinas but sa buong region ng Asia and the Pacific. Isang final parting word na itatanong ko sa iyo. Meron tayong bagong liderato ng Philippine Navy, si Admiral Alano, ang ating Flag Officer in Command. How committed is the Navy leadership dito sa Sail Plan 2020? Isa pong magandang nagawa nito Sail Plan 2020 ay naitutuloy po ang lahat ng programa simula ng ating makonceptualize itong Sail Plan na nakakalima na po tayo na flag officer. Sa time na ito, tuloy-tuloy pong sinusundan ang mga programa na nakalaad sa ating strategic plan at hindi po nag-wane ito. Hindi po nababago according sa kagustuhan lamang ng isang tao o ng isang liderato na nababago kada may papalit. So in other words, committed si Admiral Alano din. Fully committed po. Napakagandang pakinggan naman yan. Mula sa liderato on top hanggang sa pinakamababang sailor at marino, nakakommit tayo lahat yan. Tama po yun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jun. At maraming salamat sa Philippine Navy for being part of this program at dahil na sa iyong oras. Tunay, Jun, na malaki ang kontribusyon ng Hukbong Dagat sa misyon ng IPSP Bayanihan. Kaya naman umaasa ang buong sandatahang lakas na sa taong 2020 ay makakamit natin ang ating vision to have a strong and credible Navy that our maritime nation can be proud of. Mga kasangbahay, mamaya atin namang makakasama ang isa pang Bayanihan Awardee. Don't switch your channels, babalik din agad ang Bayanihan.